The objective of the labor inspection is to further strengthen the implementation of the visitorial and enforcement powers under the Labor Code as renumbered, towards securing a higher level of compliance with labor laws and standards and ensuring continuity and sustainability of compliance at workplaces. For this purpose, the Department of Labor and Employment delegates this function to the regional offices with the issuance of a list of labor inspectors who are given the authority of conduct inspection, which covers all private establishments, including their branches and workplaces in the regions. The regional offices enforce labor laws and social legislation through the conduct of labor inspection, occupational safety and health investigation, and technical and advisory visit. Special inspections may be conducted as may be deemed necessary. With the provision for mobile devices and gadgets, the DOLE developed an inspection management information system. An important feature of the system is data capture and transmittal from the field in real time, as an electronic checklist is filled up through the use of mobile devices and gadgets. Data are instantly available for viewing and processing to generate reports, statistics, and summons, including real-time monitoring of decent work indicators based on the country's decent work profile. The TAV, or Technical and Advisory Visit, aims to provide assistance to the micro-establishments, or establishments that have 1 to 9 employees, to be sustainable, productive, and competitive. It also aims to transition our micro-establishments to the formal economy that is profitable, while also complying with our labor laws and occupational safety and health standards. There are different ways or modalities to avail TAV. First is the online method. Establishments can enroll in the self-paced technical and advisory modules through our learning management system. For establishments that opted to go with online, they must accomplish the modules within 1 month from the time they registered. Second is on-site. The DOLE regional, field, and provincial offices conduct on-site or face-to-face orientation for the technical and advisory services, wherein micro-establishments are invited to attend. Third is hybrid setup. Establishments can enroll in on-site sessions and attend virtual meetings or webinars using various online platforms like MS Teams, Viber, Skype, Zoom, or Google Meet. Establishment owners carry a big responsibility to comply with labor laws, including submitting reports and providing documents like payroll records during inspections. But the manual filing process is a major challenge. They need to spend time, money, and effort to fill out forms and deliver them to the DOLE office, often dealing with traffic and delays. Sometimes, there's a long wait just to confirm if the report is accurate and complete. And it's not just employers facing difficulties. DOLE employees also struggle with limited manpower and the time-consuming task of reviewing and processing these reports. The time has come for change. What's required now is a more innovative, streamlined, and efficient process for handling compliance reports. One that will simplify life not just for businesses but also for DOLE employees. Welcome to the DOLE Online Compliance Portal, your all-in-one platform for seamless compliance submissions, designed to make compliance easier and more convenient for establishment owners. Telecommuting reports? Flexible work arrangement submissions? Reporting the 13th month pay? No problem. Even work accident or illness reports and the annual establishment report on wages, everything you need is now in one convenient portal. Plus, the DOLE Online Compliance Portal now includes the latest requirement for reporting movie and television shoots under Department Order 246, Series of 2024. All your compliance needs in one place, quick, secure, and hassle-free. With the DOLE Online Compliance Portal, registering your establishment is a breeze. Our automatic registration system ensures you are instantly compliant with OSH Standard Rule 1020.
Once submitted, your certificate of registration is immediately available for download, saving you time and effort. If your establishment has been flagged for non-compliance during labor inspection, don't worry. Required documents can be submitted quickly and conveniently. And if you're missing certain policies, like a mental health program or OSH program, we've got you covered with downloadable templates. Submit these documents directly through the portal, where DOLE inspectors will review, provide feedback, and keep you on track for compliance. With admin access on the DOLE online compliance portal, the labor inspectors can easily review the submitted reports and documents from the establishments. If further verification is needed, they can schedule an online meeting through Google Meet, all within the portal. This streamlines compliance checks, saving time and making the process more efficient for everyone. It's a smarter, more efficient way to stay compliant and keep your business running smoothly. Welcome to a new era of compliance, simplified, fast, and effective with the DOLE online compliance portal. Good afternoon! Isang malusog at ligtas na hapon ang aming pagbati sa inyong lahat. Welcome po to the Webinar Wednesdays hatid ng Department of Labor and Employment hosted by the Bureau of Working Conditions. I am Dr. Sheila Fortin Faborada and I will be your host for today's webinar. For today's episode, ang ating topic ay workplace safety standards. Bakit po ba mahalaga ang usaping ito? Dahil kapag ligtas ang manggagawa, maganda po ito para sa imahe ng isang kumpanya. Dahil kapag mas konti ang may sakit, mas konti o walang naaksidente, mas productive po ang ating mga empleyado at mababawasan po ang expenses ng mga kumpanya sa pagpapagamot ng mga empleyado o pagpapagawa ng mga nasirang makina o lugar at ito po ay magre-reflect din sa revenue ng ating mga establishmento. Sa atin po sa Pilipinas, kapag po sinabi nating workplace safety standards, ito po yung mga alituntunin at panuntunan o mga guidelines, pati na rin po yung mga best practices na tinakda po ng batas at ng DOLE para po matiyak na ligtas at malusog ang ating lugar ng paggawa o yung tinatawag nating mga workplaces. Hindi lang po ito checklist, ito po isang sistema na sumasaklaw mula sa PPE, training, hanggang sa emergency preparedness. So before po tayo magsimula sa ating interesting webinar episode, we first ask the Lord's guidance and blessing. Dear Heavenly Father, we come before you today with hearts full of gratitude for the opportunity to gather in this webinar. We thank you for the gift of technology that allow us to connect, learn, and grow even from afar. We ask for your guidance and wisdom for every speaker and participant so that we may share valuable and inspiring insights. Help us listen with open minds and hearts, eager to learn from one another. Grant us clarity of thought and expression, making our discussions meaningful and impactful. We pray that this session fosters understanding, collaboration, and the sharing of knowledge that benefits everyone. May your presence be felt in our midst, encouraging a spiritual of unity and respect. We trust in your divine wisdom to lead us through any challenges or difficulties we may face today. As we conclude this time together, may we carry forward the lessons we have learned with a renewed sense of purpose and dedication. In Jesus' name we pray. Amen.
Good afternoon po ulit at welcome po sa Season 3, Episode 28 of Webinar Wednesdays. Para sa ating Facebook Live viewers, huwag po natin kalimutang mag-like, heart, and wow react sa ating webinar dahil nakatitiyak tayo na marami tayo matututunan. Likewise, don't forget to share this live stream on your Facebook accounts and use the hashtag Webinar Wednesdays. You may also share this to your colleagues, friends, and even families para po mas marami tayong magkaroon ng bagong kaalaman. For your questions or inquiries, feel free po to use the comment section at asahan po natin na ito ay sasagutin ng ating resource speaker mamaya po sa ating Q&A session. And for now, we will proceed po to the discussion of today's Webinar Wednesday topic, which is entitled Workplace Safety Standards. Dahil ang topic natin ngayon ay nangangailangan ng field expertise, we have with us an esteemed resource person. Our speaker this afternoon is a licensed electronics engineer from the Polytechnic University of the Philippines, Taguig. She is an active member of the Institute of Electronics Engineers of the Philippines, IECEP, Expanded Metro Manila Student Chapter. Her professional journey began as a project engineer in Operations Engineering 3 at PLDT, where she from 2011 to 2013. She then continued her career in public service as an engineer 2 in the Safety Control Division of Occupational Safety and Health Center from 2013 to 2022. Currently, she holds the position of Engineer 3 in the same division, where she continues to contribute her expertise and dedication to advancing workplace safety and health. Everyone, please welcome Engineer Abigail M. Melgarejo. Good afternoon po. Good afternoon, Doc Sheila. Good afternoon Naririnig po ako po. ng malinaw? Yes po. Yes po. Can I share more screen na po? Sure. Magandang hapon po sa ating lahat. Especially, we would like to thank the Bureau of Working Conditions for inviting the Occupational Safety and Health Center para po isagawa itong aming lecture regarding po the workplace safety standards. And again, ako nga po pala si Abigail Melgarejo from the Safety Control Division. And magandang hapon din po sa ating viewers sa ating Facebook na kung saan ito pong ating pag-uusapan today ay naka-live stream po. So for the workplace safety standards, ang ating magiging focus ng pag-uusap po ay patungkol sa workplace good housekeeping, fire safety, machine safety, safety on materials handling and storage, electrical safety, and also the use of personal protective equipment. Because of the medyo limited time po allotted for this webinar, ito po yung mga isa sa mga basic na dapat malaman ng mga company and also establishments na kinakailangan pong i-comply pagdating po sa occupational safety. So una po nating pag-usapan ang patungkol sa workplace good housekeeping. Ang basihan po natin pagdating po sa good housekeeping, ito po ay nakalagay sa Occupational Safety and Health Standard under Rule 1060 na kung saan nakafocus po ito sa premises of establishment. It is indicated under Rule 1060 po that good housekeeping shall be maintained at all times through cleanliness of the building, yards, machine, equipment, regular waste disposal, and orderly arrangement of processes, operations, storage, and filing of materials. Kung titingnan po natin, ang isang implementasyon ng good housekeeping is somehow napaka-simple lang po siya sa mata ng ibang tao na kung saan during our school days, nung time na tayo po ay mga estudyante, kasama na po ito sa mga pinag-uusapan, inaaral po ng mga estudyante. Pero dito po natin makikita that during the time of our employment, importante po na meron po tayong implementation ng housekeeping because ito po yung pinakasusi kung saan maiiwasan po nating magkaroon ng mga insidente o pagkakaroon ng sakit sa ating mga trabaho. At ang isa po sa pinaka-common na good housekeeping program
na commonly ini-implement po sa ating kanya-kanyang workplace area ay ito po yung tinatawag na 5S na kung saan sa ibang mga company nga po ang tawag po dito is in-extend na po nila to 6S at meron din pong ibang private company na in-extend na rin po to 7S. Ang pinaka-basic definition po nito is this is a very important tool that represents the basic principles of housekeeping and workplace organization. It is more than the cleaning and painting of our workplace. It is a disciplined approach to keep the workplace efficient and effective. Alam naman po natin na ang 5S ay nanggaling po ito sa Japanese terms or word. Somehow, I think our viewers are familiar po dito sa 5S. But to have our review pertaining our standard and also kung ano po yung commonly or basic na sinusunod sa ating mga trabaho, ito po ang basic definition or terms na nanggaling po sa Japanese na kung saan ini-implement po sa ating mga company. We have the first S. Ito po ay referring to Seiri. The second one is Seiton. Third one is Seiso. Fourth one is Seiketsu and also Shitsuke. Seiri or sorting or suriin, focusing on the identification of those items that are still useful versus those items that are good for disposal. Isa nga po sa common activity na ginagawa sa ating company na kung saan relatable po dito sa series or sorting is yung tinatawag po nating inventory na kung saan we identify those items that are still useful sa ginagawa nating trabaho versus dun sa mga items or machines or facilities na good for disposal na or for replacement. Once we have conducted inventory, dyan naman po papasok yung ating systematize or Seiton. Dito po makikita natin that after we have come up with the items, facilities, documents that are still useful, kinakailangan po na bigyan po natin ito ng tamang systematic order na kung saan inilalagay po natin sa tamang toolbox yung mga tools na ginagamit po natin, inilalagay po natin sa tamang storage area, yung mga chemicals and also yung mga tools na kinakailangan po nating gamitin sa ating mga trabaho. And after that, ito naman po yung SESO or sweeping. We all know that we have third party to perform cleaning in our workplace. But as part of safety and health, responsibility din po natin ng mga empleyado at workers na siguraduhin na malinis po yung ating workplace area. And after that, we standardize. Kung ano man po yung nasort, na-systematize and also nalinis po natin sa workplace, siguraduhin po natin na mine-maintain po natin or consistent po tayo doon sa ating ginagawang housekeeping program. And afterwards, dito naman po papasok yung ating self-discipline. We make sure that the implementation of good housekeeping is a way of life or parte na po ng ating buhay pagdating sa bahay, maging pagdating po sa ating mga kanya-kanyang trabaho. Tandaan po natin, kanina katulad po na nabanggit ni Doc Sheila, ano po ba ang importansya? Ano po ba ang benefits na makukuha natin kapag meron po tayong good housekeeping? uh, for it to be effective and also for us to have benefits, makuha yung full benefits po nito, we have to make sure that our management has their full commitment and also us as employees and also workers, dapat meron po tayong suporta dun sa programa. And aside from that, we have to make sure that all programs, all our policies, including this 5S and good housekeeping, is put in writing. Dapat meron po tayong procedures, meron po tayong documentation. And more importantly, dapat meron din pong proper training ang ating mga empleyado para mas naiintindihan po nila ng maigi kung ano po yung existing na programa po natin. And another one na ating i-discuss naman po after the workplace good housekeeping is the fire safety. 'Di ba, aware naman po tayo na during the month of March, sineselebrate po natin ang Fire Prevention Month. Ngayon po kasama pa rin po siya sa isa sa mga basic safety standard na kailangan meron po ang mga company or establishment. Wherein ang reference po natin is the Occupational Safety and Health Standard under Rule 1940 na kung saan dito po nakapaloob yung patungkol sa fire protection and also fire control. Marami po tayong iba't ibang programa
Marami po tayong iba't ibang standard na sinusunod. Ito po ay nag-iiba-iba, depende po sa kung ang goal po natin is fire protection or fire control. Alam naman po natin na pagdating sa safety and health, importante po yung preventive side. Pero minsan may mga instances po syempre na hindi talaga maiiwasang magkaroon ng sunog o magkaroon po ng fire. Kaya po, ginagawaan din natin ng responses ano po yung mga fire control na dapat po nating gawin sa ating mga workplace area. So under fire protection or fire prevention, dito po pumapasok yung ating prevention of the outbreak of fire na kung saan some of the things that we must have sa ating workplace to ensure na totally hindi magkakaroon po ng sunog sa ating mga trabaho ay unang-una, dapat meron po tayong implementation ng hot work permit system. Kung meron po tayong mga hot works na ginagawa sa ating mga trabaho, we have to make sure na meron po tayong permitting system na in place po dito na kung saan sa permitting system nakapaloob po dito yung job hazard analysis kung ano po yung mga step by step na gagawing trabaho. And at the same time, nakapaloob din po dito kung ano po yung particular na hazard and appropriate control measure para maiwasan po yung pagkakaroon ng aksidente. So aside from that, under the prevention of fire, importante din po that we should practice safe storage of our chemicals. Marami tayong iba't ibang chemicals na ginagamit sa trabaho. Depende po sa industriya na ating kinalalagakan or pinapasukan po. So we have to ensure that in the presence of chemicals, there must be proper storage. There are certain chemicals po na hindi basta-basta po pwedeng ihalo sa ibang chemicals. So importanteng tignan po natin kung ano po yung nakalagay sa kanilang safety data sheet na kung saan doon nakaangkla or doon nakareflect kung ano po yung mga dangerous substances na meron yung chemicals and at the same time, ano po yung certain composition nito na kung saan doon po natin ma-identify kung ano po yung other chemicals na hindi po pwedeng isama sa loob ng storage ng ating mga chemicals. Kasama din po dito ay never overload a power outlet. Tandaan po natin that our outlets in our workplace and as well as in our residences, it is more important po na aware po tayo kung ilan po ba yung kayang load, kung ilan po ba yung kayang facility or machine yung kaya pong i-cater ng ating mga outlet. Because having overloaded circuit can result po sa pagkakaroon ng sunog. And also, there must be a designated smoking areas sa ating mga workplace area and correct all defective wiring system. Now, how can we correct yung defective wiring system? We have to ensure na dapat meron po tayong regular inspection ng ating mga wiring system, ng ating mga ng ating mga circuit breakers, ng ating mga sources ng kuryente. Dapat regularly yung ating mga maintenance or electrician, meron pong regular check-ups po ng ating mga facility to ensure na kung meron mang defective, agad-agad ay makokorek po siya. So those items na nabanggit ko ay under po ng prevention of fire. Ngayon po, papaano kapag merong nadedetect na sunog or meron pong nadedetect na usok? Dito po papasok yung provision of early detection. Under the provision of early detection, it falls under the fire control na kung saan there is a complete protective signaling and control system na ang naka-inclusive po dito ay meron po tayong fire detection, meron po tayong either smoke detector or di kaya fire detector at ito po ay nakakonekta rightly or appropriately sa ating mga fire alarm system and also sa ating communication system. Bakit po importante itong early detection? Para hindi na po magkaroon ng chance na mag-progress pa po ang apoy. And after this one, another example po ng fire control is the prevention of the spread of fire. Kapag nandiyan na po yung sunog, ang ginagawa po ng ibang establishment as per standard under 1940 is nagkakaroon po ng suppression or di kaya nagkakaroon po ng compartmentation.
Usually, itong compartmentation and also suppression, ideal po ito doon sa mga merong laboratory na merong chemicals o di kaya doon sa mga opisina or workplace area na kulob po or di po kaya enclosed na kung saan meron pong mga tinatawag na fire protection system na naka-install, including po dito yung sprinkler, merong hydrant, fire hose, and also fire hose cabinets. The compartmentation po, yun nga, yung nabanggit ko kanina, madalas nakikita po natin siya sa mga enclosed na opisina or di kaya mga laboratories. But for different workplace area, importante din po na meron tayong automatic sprinkler, hydrant, and we have to ensure po na yung hydrants po na yon is sufficient para po in the event na kailanganin po ng fire hose, gagamitin po yung fire hose, masiguro po natin na meron pong lumalabas na tubig or depende po kung ano yung hydrants na meron po tayo sa ating workplace. And another example po ng fire control ay under the provision of prompt extinguishment. Again, pag ito po ang pinag-uusapan is pag nagsisimula pa lang po yung sunog, yung tinatawag nilang incipient stage ng fire, po pwede rin pong andyan yung removal of fuel, excluding or limiting of oxygen, cooling or di kaya interrupting the chain reaction. May ibang mga company ang ginagawa po dito is nag-i-stack po sila ng buhangin or thermal cloth para masiguro po na pagka tinakluban po yung apoy ng, let's say, ng thermal cloth or di po kaya ng buhangin, ma-ensure po na malilimitahan yung supply ng oxygen at liliit po yung apoy. And also, another common na meron po tayong implementation pagdating sa extinguishment ay yung paggamit po ng fire extinguisher na kung saan importante po na meron po sa ating mga katrabaho or kahit tayo mismo, marunong po tayong gumamit ng fire extinguisher. And more importantly, for the prompt and orderly evacuation in the event na magkaroon po ng sunog sa ating mga workplace or kahit sa amang pong lugar, we have to ensure na meron po tayong in place na evacuation plan at meron din po tayong in place na evacuation map na kung saan dito po sa evacuation map naka-reflect po kung saan po yung direction going to the exit, saan yung assembly area, and also nakalagay din po dyan kung ano po yung mga appropriate hotlines na pwede po nating tawagan during emergency. And also under the orderly evacuation and prompt provision po, we should establish a fire brigade team or di po kaya ang ginagawa ng iba, ini-incorporate po nila ang fire brigade team sa kanilang emergency response team. So these are the identified fire protection and control procedures po under Rule 1940. And aside from that, under Rule 1944 po, maidagdag ko lang din po under the fire safety that we have to ensure that our hydrants must be of correct type and also sizes. Dapat siguraduhin po natin ito na ito po ay working and also tama po ang laman ng ating mga hydrants para masigurong kung kinakailangan po ay meron po tayong magagamit. And also, all places of employment, regardless na meron po tayong automatic sprinkler protection system, we have to ensure na meron po tayong naka-standby lagi na portable fire extinguisher. Now, for the kung ilang fire extinguisher, pwede po nating itong ma-check with the Fire Code of the Philippines dahil meron po itong certain computation depende po sa laki ng isang pinagtatrabahuhan and also kung ilan po yung nagtatrabaho na mga workers. And under the use of fire extinguisher, importante din po natatandaan natin within 10 to 20 seconds, kaya pong maubos yung laman ng fire extinguisher. So siguraduhin po natin na correctly ginagamit po natin siya. And also, we have to ensure that in the event that we have to use fire extinguisher, we have to ensure na meron po tayong escape path sa ating likuran para in the event na hindi po natin napatay yung sunog, safely tayo po ay makaka-exit sa ating building or workplace. For the cases kung saan po dapat ini-install ang fire extinguisher, except po kapag meron po tayong mga tinatawag na wheeled type of fire extinguisher, we have to ensure that our extinguishers ay installed on hangers or brackets located on
obstructed areas. Ibig sabihin po nito, dapat readily accessible po siya para sa workers at dapat madali po nilang makukuha ito at ma-access. Ito po ang requirements pagdating sa pag-i-install ng fire extinguisher. Kapag ang ating extinguisher ay hindi po lalagpas sa 18 kilograms, ang requirement po nito ay from the top ng extinguisher hanggang sa floor, not more than 1.5 meter po ang ating requirement. Pero kapag kalagpas naman po sa 18 kilograms, except po kapag mga wheel types ang ating ginagamit na fire extinguisher, kinakailangan po syempre mas mabigat, medyo mas mababa po yung level niya mula sa floor po natin. It shall be installed not more than 1 meter above the floor para po hindi mahirap doon sa mga tao na gagamit nito at kukuha po ng fire extinguisher. And lagi din po nating tatandaan yung key terms pagdating po sa fire extinguisher. The past key terms po. We have to pull the pin or yung tinatawag po nilang safety pin. We have to aim the base of fire. Third one is we have to squeeze the lever. And fourth one is we have to sweep from side to side para masiguro po nating masusubo natin or mapapatay po natin yung sunog. So that's it po para sa ating fire safety. Next one naman po is for machine safety. Ang reference po natin for the machine safety ay under Rule of the Occupational Safety and Health Standard under Rule 1200 or 1200, dito naman po nakapaloob yung ating machine guarding na kung saan naka-indicate po dyan that all moving parts of our prime movers, transmission equipment, all dangerous parts of the driven machinery shall have effective machine guarding unless so constructed or located to prevent any person or object from coming or brought into contact with them. So yun po yung pinaka-konsepto bakit nagkakaroon ng machine guarding. Para hindi po magkaroon ng contact yung mismong operator o kung sino mang tao, authorized personnel na gumagamit po ng equipment doon po sa mga moving parts and also pinaka-transmission part po ng ating equipment. And also, more importantly, safeguarding po is any machine part that may cause injury. It is the prevention of accidents when working with the machine. Usually, the common part of our body na madalas nagiging prone po sa mga aksidente pagdating po sa paggamit ng mga makina is yung ating kamay. That is why yung kamay po natin ang pinaka binibigyan ng proteksyon, kaya po naglalagay po tayo ng machine guarding. Moreover, this is to prevent employee contact with hazardous moving parts. It must be secured and durable. Ibig sabihin, matibay po yung pagkakalagay ng ating machine guarding. Pero we have to make sure po na regardless na meron po tayong machine guarding na ginagamit, dapat po hindi ito nakaka-restrict for us to conduct maintenance and lubrication doon po sa equipment na ginagamit po natin. At meron po tayong dalawang klase or category ng machine guarding. We have preventing access and meron din po tayong preventing dangerous motion. Under preventing access, dito po pumapasok yung paggamit ng fixed and closing guards, movable guards, or di po kaya yung adjustable guards under manually and self-adjusting. Makikita po natin dito sa picture na ito. Ito pong makikita natin na cage na ito, this is a perfect example of fixed and closing guards. Ito naman pong nakikita nating picture sa taas. This is what they call movable guards na kung saan pwede po nating iangat or pwede po nating ibaba yung guarding. And also this one na nasa baba po na picture, this is a perfect example po ng self-adjusting. Kasi the moment na pumasok po yung wood para po i-cut doon sa cutting machine, automatically tumataas po yung or nag-self-adjust po yung ating machine guarding. So these are the common examples po or category of machine guarding under preventing access. And meron din naman po tayong tinatawag na preventing dangerous motion. Under this one, the examples of this type of machine guardings are
We have photoelectric light curtains. Meron din pong presence of sensing device. Usually yung mga proximity sensors ang ginagamit dito para in the event na makadetect po ng any movement, automatically mag-i-stop po yung system at mag-i-stop po yung operation ng equipment. Meron din naman po tayong tinatawag na mga two-hand controls, pullback devices, and also restraining device. So these are the common examples of those machine guarding po that ang pinaka-goal is to prevent dangerous motion. So again, dalawa po yung klase ng category natin. We have preventing access and at the same time, we have preventing dangerous motion. So yun po yung atin sa machine safety. Sa ngayon naman po, we will proceed with the safety in materials handling and storage. Ang reference po natin for the materials handling and storage ay under Occupational Safety and Health Standard, Rule 1150, na kung saan, if ever na meron po tayong mga present mechanical handling equipment, we have to ensure that there must be sufficient safe clearance and meron po tayong mga aisles, meron po tayong mga passageways na kung saan tanging mechanical handling equipment lang po ang dadaan. Or in the event po na talagang dinadaanan po siya ng tao, there should be a warning device para aware po yung mga tao na hindi po pwedeng dumaan dun sa area dahil meron pong ongoing na ginagamit na mechanical handling equipment. So, under materials handling na din po pala, mabanggit ko na lang din na meron po tayong dalawang klase ng handling procedure. Pwede pong ang tinatawag na manual handling, kumbaga ang ginagamit po natin ay physical strength natin, pero kung masyado na pong bulky yung mga itatransport na gamit or yung mga materials na itatransport natin, dito po pumapasok yung paggamit ng mechanical handling equipment. And under the use of mechanical handling equipment, the aisles and passageways, siguraduhin po natin na dapat clear from any obstruction. And also, there should be permanent aisles and passageways that shall be appropriately marked. So, ibig sabihin, kung merong marka, hanggang dun lang po yung clearance na pwede pong daanan ng ating handling equipment. And under din po pala ng Department Order 252 series of 2025 under Section 10, naka-indicate din po dyan na kapag meron po tayong mga equipment or rather mechanical handling equipment na ginagamit sa ating mga trabaho, we have to ensure that the operator itself must have a training pagdating po sa skills na kung saan sa skills training naman po na offered ngayon ng TESDA, meron na po tayong mga training regulations na kung saan naka-incorporate na po yung ating safety and health na trainings din po or knowledge on that. And aside from that, we have to ensure that our operator must be authorized and also meron po tayong tinatawag na certification na issued po ng TESDA. Usually yung mga NC na ini-issue for the operators, depende po sa kung ano po yung equipment na kanilang i-operate or gagamitin. And aside from the operator, from the skills training, the certification issued by TESDA, same with equipment na gagamitin, different kinds of mechanical handling equipment must have its regular inspection and maintenance. Aside from the maintenance and inspection na ginagawa po natin internally sa ating mga company, syempre meron po tayo diyang mga checklist na ginagamit for the inspection, mga items na everyday, every week or every before the use of the equipment, chine-check po natin. We have to ensure na dapat meron pong annual technical inspection din po yung ating mga equipment. Commonly, ang ginagawa po nila dyan is the load testing which is conducted po ng ating mga accredited testing organization. Currently, actually, ang meron po tayong sa ngayong accreditation is for the testing organizations of construction heavy equipment. But sa ngayon, dahil wala po tayong for industrial, they do cater din po yung pag-conduct ng technical inspection ng ating mga present mechanical handling equipment. So these are some of the requirements po pagdating sa presence of our mechanical handling equipment. And aside from that, for the material storage naman po,
one of the requirements under 1150 ay we have to ensure that our stored materials must not create a hazard. There must be a proper illumination and also ventilation, and we have to ensure that our hazardous materials, our chemicals must be properly identified and labeled. Through our labeling system and also our identification, we can identify po kasi yung mga chemicals or hazardous materials na pwede pong pagsamahin sa loob ng storage versus dun sa mga hindi na po pwedeng pagsamahin kasi pwede pong mag-cause ng pressure that could lead to fire po. And another requirement under 1150 that your storage must have a smooth flow of materials and also separate po yung sa ating materials handling equipment and also sa mga tao na nag-a-access ng ating storage area. Make sure lang din po na meron po tayong authorized personnel that can access our storage area. And more importantly, yung implementation po ng good housekeeping. Hindi lang po sa ating workplace, sa ating mga kanya-kanyang opisina, kahit po doon sa ating mga warehouse, sa ating mga storage area, we have to ensure that it is free from any tripping, fire, explosion, or any pest harborage hazard. So ito po yung isa sa mga importanteng dapat alam po natin or basic na dapat kino-comply natin pagdating po sa materials handling and storage. And next one naman po is we have the electrical safety. Our reference for the electrical safety is under Occupational Safety and Health Standard, Rule 1210 or 1210 na kung saan ang title po nito is electrical safety. Nakapaloob po dito sa Rule 1210 ay una po, there should be maintenance of adequate grounding of circuit and equipment. For the grounding itself po, ito po yung mga tinatawag nila na mga low resistance path para in the event na meron pong sobrang kuryente na dumaloy, dito po pupunta sa grounding. So ngayon, ang purpose po nito is para hindi po makuryente yung tao na nagtatrabaho o yung tao po na nag-ooperate ng equipment. Lalo na po sa mga bulk na mga equipment, sa mga heavy equipment, malalaking klaseng equipment, we have to ensure na meron pong appropriate grounding system at hindi po ito dapat na tinatanggal. Another one to consider din po, that we have to comply under Rule 1210 po is the installation of proper guarding system or di po kaya yung machine guarding. As you can see in this picture, usually yung mga tinatawag natin na high voltage area, dapat siguraduhin po natin na yung mga facility doon or yung mga equipment na meron tayo doon, meron pong enclosure na tinatawag, meron po siya dapat na fixed enclosure para masiguro po na hindi po siya aksidenteng mapupuntahan ng kung sino-sino lang po. And at the same time, kung sino man po yung authorized na tao na pwedeng pumasok po dun sa high voltage area ay hindi po aksidenteng magkaroon ng contact doon po sa mga live parts. And another one po na dapat nating i-comply for the electrical safety is the use of adequate and approved type of personal protective equipment na commonly yung mga maintenance personnel po natin or yung ating mga electrician, sila po kadalasan ang pwedeng maging prone or di po kaya ma-expose sa mga electrical hazard. Kahit po yung mga taong nagtatrabaho sa mga planta, sila din po ay commonly magkakaroon ng exposure po sa kuryente. So, importante po that because of the presence of the hazard, siguraduhin po natin na meron pong appropriate na personal protective equipment. With the use of personal protective equipment, it is important that the safety officer must perform hierarch or risk assessment po para malaman sino po yung mga personnel na kinakailangang bigyan ng appropriate na personal protective equipment. And the personal protective equipment will vary depende dun sa scope of work or yung ginagawang trabaho po ng ating mga empleyado or worker. And also, the use of lockout and tagout, especially kapag nagpa-perform po ng maintenance ng mga machine or equipment. Ang ginagamit po ng ating mga maintenance personnel or ng ating mga electrician ay
meron po silang binibili ng lockout and tagout system na kung saan during the time of maintenance, para maiwasan po na magkaroon ng aksidenteng pag-start ng machine or di po kaya unexpected na pag-turn on ng ating mga equipment, nilalagyan po nila ng lockout and tagout system yung pinaka-power source po ng machine para masiguro po na during the time of their maintenance, ligtas po silang mapaperform yung kanilang trabaho. And lastly, under electrical safety po is the use of ground fault circuit interrupter. Meron po tayong tinatawag na circuit breaker na commonly ginagamit po sa mga establishment or sa mga kahit sa ating mga residential areas, meron din po tayong tinatawag na ground fault circuit interrupter. Now, the difference of those two, si circuit breaker po, ang purpose po niya is hindi ma-stop niya yung operation para ah, hindi po masira yung equipment in the event na makadetect po siya ng short circuit or di po kaya makadetect ng overloaded. Ngayon po, ang paggamit po ng ground fault circuit interrupter, usually nakalocate po ito sa mga saksakan, lalo na po kapag mga bulky or malalaki po yung mga equipment na ginagamit. Ang purpose po nito is to protect yung mismong tao para ma-prevent po yung electric shock. Usually, si GFCI po, mas mabilis talaga ang response niya versus sa circuit breaker. So yun po ang pinaka-difference natin. Si circuit breaker, ang pinoprotectionan ay yung equipment. Si GFCI po, ang pinoprotectionan is yung tao na kung saan para maiwasan pong magkaroon ng electric shock. And also, when it comes to detection and response, mas mabilis din po si GFCI. So that's it po for our electrical safety. And for the last part of my presentation po, yung ating use of personal protective equipment. Importante po that under Occupational Safety and Health Standard Rule 1080 na dapat po tayo ay gumagamit ng personal protective equipment and devices depende po doon sa trabahong ating ginagawa. And aside po sa Rule 1080, nakalagay din po siya sa Department Order 252 under Section 8 that employers, contractors, or subcontractors shall provide their employees and workers with PPE at no cost. So ibig sabihin, free of charge po natin itong binibigay sa ating mga workers, sa ating mga empleyado. And more importantly, the PPE shall be of appropriate type, tested and approved by the DOLE or its recognized testing partners in accordance with the set standards and or other verification methods. Ang ibig sabihin po nito, we have to ensure na yung mga binibili po nating personal protective equipment ay tested and approved po siya ng DOLE. And particularly po para sa information ng lahat, ang Occupational Safety and Health Center po sa ngayon ang tanging authorized na ahensya po under the DOLE na kung saan kami po yung nagkakandak ng testing of personal protective equipment. But since ang current status po ng testing namin for the PPE is somehow limited po sa hard hat, sa full body harness, sa safety shoes, sa spectacles and goggles, and also sa electrical rubber gloves. So ibig sabihin po nito, dapat po yung mga PPEs na hindi ko na nabanggit, pwede po tayong mag-request ng certification or verification coming from the supplier or distributor or manufacturer na safe pong gamitin yung PPE na pinrovide po nila sa inyo. So yun po yung isa sa mga importante na dapat tingnan po natin. Kapag meron po kaming testing, ang binibigay po namin sa supplier ay, or dun po sa mga nagpatest sa aming supplier at distributor ay, test result po na kung saan naka-reflect po doon na pasado po sa set criteria of standards yung PPE na kanila pong binibenta sa inyo or yung mismong nasa market po. And also, aside po sa tested and approved po ang PPE na binibigay sa mga tao, we have to ensure that it is accompanied by appropriate training kung paano po gamitin, papaano po siya linisin, at papaano po natin i-maintain in accordance po sa kung ano po yung recommendation ng manufacturer at supplier. Para masiguro po natin na kung ano man po yung binibigay ng ating mga ng ating management, masiguro po natin na um,
mapag-iingatan natin, and at the same time tatagal po ito sa ating paggamit. And also tatandaan din po natin kapag meron po tayo mga PPE na ginagamit, make sure na aware po tayo kung ano po yung validity nitong mga PPE na to. Kasi there are PPEs po, rather there are the PPEs that we are using, meron po yung certain expiration. Ngayon po, ang nagsiset nun usually is the manufacturer itself. So isa po yun sa mga importanteng dapat alamin po natin kapag tayo po ay bumili. Now for the different types of PPE protection, meron po tayong ginagamit for our head protection. Ito po yung hard hat or safety helmet. Meron din po tayo for our hearing protection. Ito po yung earplugs or ear muff. Meron din tayo for the hand and arm protection. We have gloves depending on what is the scope of work, kung ano po yung ginagawa. Kung sa electrical, syempre ang ginagamit po natin dito is the electrical rubber gloves na commonly, syempre ginagamit ng mga maintenance and electrical personnel po natin na sa ngayon meron po kaming available na testing. Meron din po tayong torso protection. Ito po yung mga reflectorized vest. Meron din tayong eye and face protection consisting of spectacles or di po kaya yung mga safety goggles, or meron din po tayo mga face shields na ginagamit sa trabaho. Meron din po tayong mga respiratory protection. Meron po tayong N95. Meron din po yung mga mask na meron pong filtration na ginagamit depende sa ginagawang trabaho. Meron din tayong foot protection. Perfect example is the safety shoes. And lastly, meron din po tayong fall protection. Commonly, ang ginagamit po natin dito is the full body harness na meron po siyang component ng ating mga single or double lanyard. And para po sa information ng lahat, pwede po tayong magpunta din to our website, www.oshc.dole.gov.ph. Under our technical services, dun po makikita po natin yung mga listahan ng sapatos, helmet, spectacles, goggles, and mga full body harness or fall arrest system na kung saan itong listahan po na ito nakareflect dito kung ano po yung mga PPEs na nakapasa po sa aming testing, at ibig sabihin po pwede nyo pong bilhin sa ating mga supplier. And also naka-indicate na rin po dito yung mga contact numbers ng ating mga supplier. So in summary po ng ating workplace safety hazard, makikita po natin na workplace safety standards po, makikita po natin na naka-incorporate po siya or nakapaloob po siya sa kung ano po yung mga minimum control measures na pwede po nating gawin sa ating mga trabaho. It focuses on the 3 hierarchy of controls. Ito po yung tinatawag na engineering control na kung saan nakapaloob po dito sa elimination, substitution, and isolation. Second one is the administrative control. Dito naman po pumapasok yung ating mga trainings, paggamit ng signages, and also yung pagkakaroon ng right shifting and work exposure pagdating po sa ating trabaho. And lastly, ang paggamit po ng personal protective equipment, which is considered to be the last line of defense. So tatandaan po natin, lahat po ng mga napag-usapan natin or na pasadahan na discussion pertaining safety standard, pwede po tayong mag-refer sa Department Order 252, DOLE Department Order 252, Series of 2025, and also pwede rin po tayong mag-refer sa Occupational Safety and Health Standards para may reference po tayo or babalikan po tayo in the event na plano po nating i-improve or tignan ano pa po yung mga dapat na i-improve sa ating mga safety and health program. So dun po natatapos ang aking presentation pertaining workplace safety standard. You can also, furthermore, you can check our website and also our Facebook page under the Occupational Safety and Health Standard to check kung ano po yung iba pa po namin mga programa and upcoming na activities in the future. So again, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Thank you very much po, Engineer Abby, for the comprehensive and insightful discussion on workplace safety standards. Kahit ako po, marami po ako natutunan
tungkol dito sa topic natin. And at this point po, sagutin na po natin yung mga tanong sa mga may pahabol pong questions. Maaari nyo pa pong i-type yung mga tanong ninyo dito po sa ating comment section. Ang first question po natin ay, number 1 po, are private hospitals included in inspection of fire prevention under Rule 1940? Do they need to refer to our standard aside from fire code or building code or other DOH mechanisms? Thank you po, Doc, for that question. Actually po, kung papansinin natin, yung mga nakalagay po sa ating occupational safety and health standards under the Rule 1940 po ng ating fire prevention and control, naka-align din po yun sa kung ano po yung nakalagay sa ating fire code. So whichever of the two, pwede pong sa OSH standard or di po kaya pwede pong sa fire code sila mag-refer pagdating po sa kanilang compliances on fire prevention and control. Yun nga lang, Thank you. maidagdag ko na lang din po siguro na ang fire code po kasi meron siyang latest IRR. Meron po siyang revision na nangyari. Ang pinaka-latest po nila is on the, I think it's 2019 version. Okay po. Sige po. Ayun po. Maaari nyo po ma-check po yan ngayon, lalo na po yung IR ano ninyo sa inspection, kung ano pong mga requirements ang kailangan po. Next po, question number 2 po. May mga trainings available po ba para sa mga nasabi po sa mga topic natin? Yes, ma'am. Actually, those topics that I have discussed, medyo ano lang po siya, shortened part lang po siya kasi part po siya ng magiging discussion ng mandatory trainings na in-offer namin. Meron po kaming mandatory training na in-offer under the Basic Occupational Safety and Health Training, and we also have training for the Construction Occupational Safety and Health Training. So natatouch po dun yung mga discussion. And aside from that, meron din po kaming mga selected na specialized training or advanced training na ino-offer. Like for example, for the fire safety, meron po kaming ino-offer na fire safety orientation na kung saan mas comprehensive ang discussion on the fire safety. And also, meron din po kaming mga safety, health, and environment safety na mga trainings. They can check our website and also our Facebook page para po dun sa mga updates kung kailan po open itong mga trainings na ito. Thank you po. For our third question po, should workers be trained and provided with appropriate PPE po when working with or near electrical systems? Yes, definitely po, kinakailangan. Actually, nabanggit ko rin po siya kanina sa discussion na under electrical safety, kadalasan yung mga tao pong nagtatrabaho na pwedeng ma-expose sa electrical hazard, sila po ang isa sa mga importanteng dapat ay binibigyan ng personal protective equipment. Now, the PPE will vary depende sa kung ano po yung gagawin nilang trabaho na magkakaroon po sila ng exposure sa electrical hazard. And importante din po na yes, hindi lang basta-basta pinoprovide si PPE. The company, the management, the safety officer must ensure that the personnel must have enough and appropriate training para aware po sila kung paano yung tamang paggamit at pag-iingat po dun sa PPE na binigay po ng ating company. Okay po. Next po. For our fourth question po, kapag po nasira yung PPE through wear and tear, sino po ang magre-replace? The PPE, since free of charge po siyang binibigay sa ating mga employees and workers, so ibig sabihin po, included din po dun yung replacement. So dapat kapag nagkaroon po ng replacement, free din po yun na ibibigay sa atin ng management. Yun nga lang po, tandaan natin na syempre kung magre-replace po ng PPE para sa mga workers and also sa mga employees, the company must ensure na meron po silang programa at polisiya pagdating po dito. Yung iba ang ginagawa po nila, meron po silang certain, kapag nakita po nila na sira na talaga yung PPE,
right there and then, pinapalitan po nila at nire-record. Kumbaga, kaliwaan, ibibigay yung sirang PPE, tas papalitan po freely na bago ng company. Yung iba naman po is, syempre, may lifespan din syempre na tina-target ang company. Let's say yung isang sapatos, 6 months or 1 year, tsaka siya papalitan. Pag too early na kailangan palitan na po siya, syempre kailangan dumaan po siya sa investigation ng ating mga safety personnel to ensure na talaga po bang sa trabaho nasira po yung PP. But definitely, ang magre-replace po nito is the management for free din po. Thank you po for the clarification, engineer, kasi mukhang marami pong magtatanong tungkol dyan po. And yung pang-limang question natin is, ano-anong mga hakbang po ang sinasagawa para matiyak ang ligtas na pagbubuhat at paggamit ng machines sa paghawak po or pag-handle ng mga Yes. Usually, yung pagdating po dun sa paggamit ng mga machine, meron kasi tayong mga tinatawag syempre na safety manuals. So, we have to ensure na bago po natin gamitin yung isang makina is alamin po muna natin kung ano po yung mga safety procedure na nakalagay po dun sa ating mga safety manual. And more importantly, dapat siguraduhin po that once you have purchased a new equipment, dapat po yung taong gagamit nito is meron pong appropriate na training. Ito po kasi mag-vary to depende dun sa kung ano yung equipment, and at the same time, ano po ba yung materyales na bubuhatin. Pwede kasing baka mamaya yung materyales, yung mga gamit na kailangan pong buhatin is hindi na po siya pasok doon sa kakayahan ng isang worker. Baka kinakailangan na pong gumamit ng mechanical handling equipment. Ayan, sige po. Sagutin ko na nung naka-post po for Ay, the... sorry po, may Okay lang, ma'am. technical difficulties po Apo. dito, Okay lang, naglalag. ma'am. Number 6 po, ma'am, Ah. may expiration po ba ang test certificates na binibigay po ninyo? Yes po. For the test result na binibigay po namin doon sa 5 personal protective equipment na nabanggit ko kanina, meron po siyang validity ng 2 years. So usually, on the second page of the test result, you can refer doon sa date, yun po yung starting, then count lang po tayo ng 2 years, then that's the time na ma-expire po yung test result. So ibig sabihin po nito, responsibility ni supplier, pati po ng distributor na make sure na bago po ma-reach yung expiration ng test result ay makapagpa-test na po sila ulit sa amin. Para in the event that they do provide the test result to their clients, valid po yung kanilang test result. But yes po, may expiration 2 years ang validity po ng ating test result. Okay po. So, number 7 po, good afternoon po. Regarding PPE, is it permissible for the employer and employee to split costs when purchasing PPE, especially if the company can't afford the full price? Thank you po. Unfortunately, hindi po. Kasi clearly nakastate po sa ating Rule 1080 and also Department Order 252 na kung saan free of charge po talaga siya. So ibig sabihin, walang splitting na mangyayari sa cost na ikakaltas po siya sa sweldo ng worker. Dapat po ang employer ang siyang fully magbabayad po para dun sa pagbili ng mga PPE na gagamitin ng workers. Okay po. For our 8th question po, hi po, ano po ang gagawin para makakuha ng certificate po to ensure na ang PPE na binibili natin sa supplier ay tested po? Yes po. Para po dito sa ating katanungan, during the time na tayo po ay naghahanap pa lang ng PPE na ating bibilhin, we have to ensure na kapag meron po kayong contact na supplier or distributor, sila po dapat mismo ang magbibigay sa inyo ng kopya ng test result. And make sure po na yung test result na ibibigay po nila sa inyo is valid pa po. Ibig sabihin, pasok pa siya dun sa 2 years na validity. And at the same time, dapat lahat po ng criteria na nakasaad po as per standard ng test result ay passed po
yung nakanote na remarks po doon. Isa lang po ang mag-fill doon. Ibig sabihin po nun dapat ay hindi po yun ibinibenta sa ating mga kliyente. So yun po, para ma-ensure po natin, hihingi po tayo directly doon sa supplier. So si supplier naman po, freely po, dapat binibigay po nila sa inyo yung kopya. But this will only apply po doon sa mga PPE na tinetest po namin. Pero doon sa mga PPE na sa ngayon wala pa po kaming testing facility na available, ang bibigay po ng supplier is yung certification coming from the manufacturer na safe po gamitin yung PPE. Okay po. For our next question po, Engineer, housekeeping, is it another control? Yes po, actually, kung titingnan po natin, pwede siyang mag-fall under engineering control kasi totally tinatanggal po natin yung hazard. Yun nga lang po, si housekeeping dapat consistent po siyang ginagawa. Kasi syempre, hindi natin may ensure na one time tayong nag-housekeeping is okay na po yung workplace natin. So, sabi nga, way of life siya. So, parte na po ng buhay natin sa pagtatrabaho, yung paggandak ng housekeeping. Our 10th question po, ang dami nating questions today. Ask ko lang po, about sa safety harness, yung isang lanyard po ba, lubid na tinatali sa baywang, bawal po ba yun? For the safety harness, yung isang lanyard po ba na lubid na tinatali sa bewang, bawal po yun. Sa ngayon po kasi, for the structure po ng ating full body harness, ipinagbawal na po yung paggamit ng safety belt. So, ang pinaka-composition na po ng ating safety harness ay meron po siyang full body harness at meron po siyang lanyard. And I don't think lubid po kasi yung pinaka-composition po ng mga lanyards and full body harness na ginagamit po. Kasi again, it will be subjected to our testing pa rin po. Okay po. Next question po. Load testing po ba, especially Yes po. For the load testing po ng ating heavy equipment, ang tanong po dito is for the accredited lang. Dapat lang po ba ang gumagawa nito is from the accredited? Sa ngayon po kasi, ang tanging control na meron po tayo or monitoring na meron tayo is syempre kung sino po yung locally nagkakandak ng testing. Though nabanggit ko po kanina na ang current status po natin for the accreditation is meron po tayo only for the Construction Heavy Equipment Testing Organization. But since they do have some of them have the capacity po to conduct the testing of other industrial heavy equipment, nire-require po na sila po dapat ang mag-conduct ng load testing locally po. Hello po. Ayan, ma'am. Tensya Next na po one. sa Okay lang po. Tuloy ka na lang po yung question natin. Yes, ma'am. Sure po. Do you also conduct the mandatory 8-hour safety and health training via Zoom? If you are referring po doon, if this question refers po doon sa mandatory for the SO1, I think this one po yun, no? If this question refers po doon sa mandatory 8 hours plus the 2 hours trainers training para po sa mga SO1, um, I'm I think most of the time ang kinakandak po namin dito is via face-to-face po talaga. So, pwede din naman po tayo mag-check or mag-inquire to our Facebook page or our website para po malaman kung ano po yung available namin na schedule. But most of the time for the Bosch for SO1, face-to-face po usually ang kinakandak namin. But in the event na magkakaroon naman po kami ng via Zoom, we will post it online kung meron man pong available na schedule. Okay po, noted po ito. And our next question po is, everyone po, we issue PPE for workers. Example po is yung safety shoes po. Ayan po. Dito po pumapasok yung assessment ng ating safety officer. So sa assessment po ng ating safety officer, dun po malalaman kung gaano ba
kadalas ginagamit yung safety shoes or di po kaya yung frequency of usage po ng ating mga PPE. Through that assessment, we can identify po na syempre kung madalas ginagamit ang isang PPE, mas umiiksi syempre yung lifespan niya. So, ibig sabihin, mas dapat nga pong palitan po siya. Kaya po usually, yung mga company ang ginagawa, though sa ating standard naman, walang specific na naka-indicate na si sapatos is good for 1 year, good for 6 months lang po siya, dapat palitan na po siya. Kasi it boils down doon pa rin po sa assessment ni safety officer. Katulad na si helmet kasi may nakaset siya na expiration. Usually 5 years ang sagad na validity po ng ah, isang helmet eh. Yung best practice naman po is 3 years. But then again, we will resort din also doon sa kung ano po yung sineset na expiration ng ating mga manufacturer. And again po, sa assessment ni safety officer na kung madalas ginagamit ang PPE, iset po natin doon sa timeline na marapat lang na palitan po dahil madaling nasisira din po yung PPE. Okay po. Engineer, mag-close na lang po ako ng video para Sure hindi po. po na ano yung Okay lang po. magiging liable si employee sa loss of PPE. Kunwari po, madalas na nawawala yung PPE. I think dito po papasok actually yung nabanggit ko kanina na meron po dapat kayong procedure or meron kayong policy and program pagdating po sa pagkandak ng investigation. Yes, the company is responsible po sa pagpapalit ng PPE. Pero kung ganito na napapansin nyo na sadya na yung pagkawala po ng PPE, there should be uh, appropriate na investigation na gagawin. But then again, this investigation, dapat meron po kayong polisiya at programa. And also, kung meron kayong policy and program pagdating po sa pag-iimbestiga ng mga nawawala na PPE ng ating mga worker bago nyo po yun mapalitan. Kasi kailangan siguraduhin nyo kung ano yung reason bakit nawawala yung PPE. So kailangan aware po yung ating mga worker na ito po yung polisiya nyo pagdating sa loss of PPE. Babalik pa rin po tayo lagi sa kung ano yung polisiya po ng company. Okay po. So, malinaw po yun na dapat po nasa policy po natin yung mga Yes ganyan po. pong bagay. Para po, syempre, protection ng workers and both, pati po ng ating Yes employers. po, tama po. And next po is, ask lang, pag ba sa company, sino po ba ang dapat bumili ng mga PPE? Ang HR, a safety department, or every department po? Sila po ba ang bibili? Usually for the companies po, I think meron silang tinatawag na procurement section po nila. Para naman dun sa iba na siguro walang procurement na section or department, si safety na lang po ang bibili para sa kabuuan ng company. Kasi either way, kung si safety man ang bibili para sa company or yung procurement nila, dapat i-ensure pa rin po ng safety na pasok po sa standard, tested and approved po and appropriate yung PPE po na bibilhin. But definitely, pwede po siyang sa procurement, pwede ring safety, depende po kung sino yung dinelegate ng company. Pero usually, hindi naman po siya per department. Kabuuan siya ng company na pinagpaplanuhan po. Kasi may assessment pa. Ayun, madagdag ko na din po pala. Di ba may assessment po kasing ginagawa si safety officer kung sino po yung dapat bigyan ng mga PPE. Okay po. Sa next question po natin is, good day po. As sa PPE, pwede po ba si employer mag-meeting? Thank you po. Apo. So, para naman po dito sa specific full face respirator, since wala po kaming available na specific sa ngayon na testing, available in market na testing for this, so ang mai-advise po namin is mag-refer po tayo doon sa testing certificate
or certification na inisyu po ng inyong supplier or yung mismong manufacturer na kung saan nakareflect po doon na safe po at fit pong gamitin ng mga specific workers yung particular po na full face respirator. I'm sorry, hindi lang po ako ganun ka-familiar ko ano yung specific standard for the full face respirator. But definitely, this will fall under the other means of verification. Ngayon nga lang po, hindi po kasi tayo, halimbawa, kung ako ang gagamit, or rather ako yung employer, ako lang po yung maggagawa ng mismong testing. Might as well we coordinate with our supplier para sila po yung magsisecure ng certification from the manufacturer na safe pong gamitin si respirator. Question. This is Mhm. our last question po. We have multiple hard hats around 500 in the office as part Mhm. of emergency preparedness. Pag nag-expire po ito based on certificate testing, even hindi po siya nagagamit, pwede po ba iparetest or palitan na agad and bumili sa supplier? Yes po. Actually, yung validity na 2 years po na nabanggit ko kanina, that will only apply doon po sa mga test result na um, binibigay po namin sa mga supplier, distributor na nagpapatest po sa amin. So, on their end, responsibility po ni supplier na kapag na-reach po nila yung 2 years na yon, dapat iparetest po nila yung mga other new new na stock po nila ng hard hat na yon. Ngayon po sa end naman po ng end user, usually ang validity po kasi ng mga hard hat, meron po tayong makikita sa mismong hard hat kung kailan po siya na manufacture. Ang pinaka-expiration po ng hard hat ay nakaset po into 5 years. By best practice po, meron ding 3 years ang ang shelf life po ng ating mga hard hat. So ibig sabihin po nito, kahit hindi po siya nagamit or halimbawa, gusto nyong yun pa rin po yung inyong gagamitin, pero lumagpas na po doon sa validity na 5 years, regardless na hindi po natin siya nagamit, validity pa rin po kasi ang pinag-uusapan natin doon eh. So we have to replace it. Pero hindi po kayo yung magpaparetest. Dapat po ang magpaparetest is yung supplier po. Ang tanging responsibility po ng end user ay makabili po kayo ng bago na set ng mga hard hats or helmets na nakapasa po sa aming testing. Kasi lumipas na po yung 5 years validity kahit hindi po siya nagamit. Okay po. Maraming salamat po, Engineer Abby, sa Mhm. mga nagpadala po ng questions. Kung meron pa po kaming hindi nasagot ngayon, rest assured po na yung social media team po namin ay sasagutin ng inyong mga inquiries mamaya po. And once again, thank you very much po, Engineer Abby, for sharing your expertise on our topic for today. Thank Meron you pa po din ba po. kayong final words or thoughts po that you would like to leave to our Facebook Live viewers po? Yes po. Actually, lastly na lang po pala. Meron kasing, siguro as we all know, we have posted the save the date for the 19th NOSH Congress this October Yes. 6 to 7. So maraming nagtatanong about the registration. We will be posting a separate announcement regarding the registration procedure and also the payment procedure. So stay tuned na lang po tayo with our official Facebook and official website regarding the registration po. Pero paki-block na po sa schedules nyo, October 6 to 7. Okay po, sige po. Ngayon po, October 6 to 7 yung NOSH Congress Yes po. po ulit. Pinapaalala lang po ni Engineer Abby. And kung, thank you po ulit, Engineer Abby. Thank you po. Kung ang kung ang kaligtasan ay nasisiguro na makakauwi tayong ligtas araw-araw, ang kalusugan naman po ay tumitiyak na kaya pa rin nating bumalik bukas ng malusog at masigla. Alamin naman natin kung paano ang isang malusog na workforce ay nagiging susi sa mas mataas na produktibidad, mas magaan na kapaligiran at mas matagumpay na organisasyon. Healthy workplace, healthy workforce. Samahan niyo po kami sa susunod na webinar at tuklasin po natin kung paano makakatulong ang
workplace health standards sa kalusugan at produktibidad ng lahat. Okay, don't miss it po. Again, ang topic po natin for the next episode ng Webinar Wednesdays next week, August 27, 2025, ay Workplace Health Standards. If you have further questions, you may send us an email at ask@bwc.gov.ph or you may call the DOLE hotline 1349. Again, please follow us on DOLE at DOLE BWC 1949 on Facebook, X, formerly Twitter, YouTube, and Viber to stay up to date with the latest announcements and activities from BWC and DOLE and our attached agencies. And that concludes our webinar for today po. On behalf of the Bureau of Working Conditions, maraming salamat po sa inyong pakikisa. See you po sa ating mga susunod na episodes at ingat po and God bless us all. Again, I am Dr. Sheila Fortin Fabarada, your host now, signing off. Para sa mga katanungan at karagdagang impormasyon, maaari po tayong tumawag sa DOLE Hotline 1349 o sumuni sa mga DOLE Regional Field Office na nakakasakop sa inyong lugar paggawa.